pakiusap. Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami kaisa sa kanila. Kaya kami tumakas dahil ayokong lumaki ang anak ko na maging katulad nila. Kakaibang dugong nananalaytay sa kanyang buong katawan. Ang pinaghalong dugo ng aswang at dugo ng isang normal na tao ay isang malaking hadlang para maipagpatuloy ang nasimulan ng ating angkan. Si Kamya, umibig at sumama sa lalaking inaakalang normal. Ngunit ito pala ay may angkang aswang. Dinala siya sa lugar na ito, nabuntis at nagkaanak. Buntis pa lamang siya, ay makailang ulit na niyang sinubukan tumakas. Ngunit lagi siyang bigo sa kanyang plano, hanggang sa lumaki si Lily. At dumating nga ang pagkakataon para tumakas silang mag-ina. Kamya? Lily? Kamya! Nasaan ang mag-ina, Gardo? Hindi ko sila mahanap, Lola. Anong ibig mong sabihin? Umalis ang iyong mag-ina? Sinasabi ko na, kakaiba ang mga kilos ni Kamya. Alam kong may binabalak siya. Hindi mo sila dapat hinayaang umalis, lalo na ang iyong anak. Kamya! Hindi ko na sila naamoy. Ang ibig sabihin, Gardo, malayo na sila sa lugar na ito. Hindi magagawa sa akin to ni Kamya. Wala siyang kapangyarihang lisanin ang lugar na ito. Hindi niya ako pwedeng iwan. Anong silbi ng iyong mga salita? Kayong umalis na si Kamya. Lola Melina, ang anak ko. Kailangang mahanap ko si Lily. Hanapin mo! Ibalik mo rito ang apo ko. Alam mo ang mangyayari kapag hindi nakabalik dito ang anak mo, Gardo. Hanapin mo si Lily! Agad na tumalima si Gardo. Labis na takot ang bumalot sa kanyang buong katawan. Buong angkan ng magagalit sa kanya kapag hindi nakabalik sa lugar na yon ang kanyang anak. Nanay, saan po tayo pupunta? Masakit ng paa ko eh. Hindi ko alam, anak, kung saan tayo mapadpad. Ang mahalaga, makalayo tayo ng tuluyan. Nauuhaw po ako, nanay. Gusto ko po ng tubig. Heto, anak. Tubig lang ang nadala ng nanay. Uminom ka na. Malapit nang tumilim. Kailangan nating makahanap ng matutulugan. Anak, kaya mo pa bang maglakad? Baka sa unahan may bahay tayong makita. Opo, nanay. Kaya ka pa pong maglakad. Malayo na tayo sa lugar ng lola mo. Hindi niya na tayo maaamoy. Konting tiis na lang, anak. Baka kahanap din tayo ng lugar kung saan pwede nating tirhan. May tao. Nanay? Huwag kang matakot, anak. Magkukubli tayo. Huwag kang maingay, ha? Hindi siya mula sa angkan ni Gardo. Sandali! Ha? Mawalang galang na po. Pasensya na po kayo. Kailangan po namin ng tulong ng anak ko. Ngayon ko lang kayo nakita sa lugar na ito. Paano kayo nakarating dito? Malayo po ang aming pinanggalingan. Hindi ko alam kung saang lugar ito. Saang baryo ba kayo galing? Pakiusap po. Magdidilim na po kasi. Kailangan naming umalis ng anak ko. Kailangan namin ng matutulugan. Maawa na po kayo sa amin. Tulungan niyo po kami. Sige, sumunod kayo sa akin. Salamat po. Anak, halika. Nanay, baka po ikulong niya tayo. Anak,
Mas delikado kung aabutan tayo ng gabi dito. Mas malakas ang pang-amoy ng lola mo. Kapag kumalat na ang dilim, kailangan tayong makapasok sa isang kulong na lugar. Kesa matuntun nila tayo rito. May tinatakasan ba kayo? Mama, maaari po ba? Saka ko na ikwento sa inyo. Alisin niyo na po kami ng anak ko sa lugar na ito. Sige. Sige na, tayo na. Hindi ugali ni Kamya na madaling magtiwala sa kahit kanino. Natuto na siya nang makilala niya si Gardo. Pero sa kaligtasan nila ng kanyang anak, kahit sino, wag lang mula sa angkan ni Gardo, ibibigay niya ang kanyang tiwala. Lily, anak, dahan-dahan. Baka mabulunan ka. Hayaan mo siya. Mukhang gutom na gutom eh. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin dito. Marlo. Marlo na lang tawag ninyo sa akin. Marlo, tatanawin kong isang malaking utang na loob ang pagpapatuloy mo sa aming mag-ina. Malayo ang unang baryo sa lugar na ito. Imposibleng naligaw kayo mag-ina. Mukhang may tinatakasan kayo. Tama ba ako? Galing kami sa Baryo Guimaras. Ha? Pakiusap, huwag kang matakot sa amin. Hindi kami kaisa sa kanila. Kaya kami tumakas dahil ayokong lumaki ang anak ko na maging katulad nila. Kung hindi kayo kaisa sa kanila, papaano kayong napadpad sa lugar na ito? At papaano nyo sila natakasan? Mula nang makilala ko si Gardo at ang kanyang angkan, gusto ko nang umalis. Pero bigo ako. Hanggang sa magbuntis ako. Plinano ko mabuti yung pagtakas. Ngayon lang ako nagtagumpay. Sino ba si Gardo? Asawa ko, ama ni Lily. Si Gardo ay anak ng pinakamatandang aswang. Ay, kailanman, hindi ko pinangarap na makaharap ang sino man sa angkan sa Baryo Guimaras. Tahimik kaming nabubuhay sa lugar na ito. Bukas, sa unang pagsikat ng araw, aalis na kami ng anak ko. Madalang ang sasakyan patungo sa Kabiasnan. At sa mga oras na ito, alam na nila na tumakas kayo. Tulungan mo kami. Siguradong gagalugarin nila ang lahat ng baryo. Mahanap lang kayo ng anak mo. Mamamatay na muna ako bago nila mahanap at makuha ang anak ko. Pero ito ang huling baryong pupuntahan nila. Bakit? Ano meron sa lugar na to? Noong unang panahon, madalas silang maglipaan na kung saan-saan. Isang araw, bumuo ng grupo ang mga kalalakihan. Nilabanan nila ang mga aswang. Marami sa kanilang angkan ang namatay. Mula noon, wala ni isa man sa kanilang angkan ang pumunta rito. Kung ganon, ligtas kaming mag-ina dito. Sa ngayon, oo. Pero katulad ng sinabi ko, lahat ng lugar pwede nilang galugarin. Mahanap lamang kayong mag-ina. Bago mangyari yon, aalis na kami mag-ina. Sa ngayon, kailangan muna naming manatili dito. Pwede kaming tumulong sa pamilya mo. Lahat ng gawaing bahay, kami na yung gagawa. Kahit ano, gagawin ko. Nasaan nga palang asawa at mga anak mo? Wala akong asawa. Lalong wala akong anak. Patay na ang aking mga magulang. Ha? Papayagan ko kayong tumira dito. Pero pansamantala lang. Ayokong kayo ang maging dahilan para muling guluhin ang angkan ng mga aswang ng baryong ito. 2 gabi na ang nakalipas, ay hindi pa rin matunton ni Gardo ang kanyang mag-ina. Batid ni Gardo ang kaparusahan sa pagkawala ng dalawa. Hindi siya makaliligtas, lalo na sa poot ni Lola Melina.
Isang malaking kahihiyang ka sa ating angkan! Lola Melina, ginawa ko lahat. Araw-gabi kami naghahanap upang makita si Camilla. Kung nakinig ka lang sa akin, Carlo, hindi mangyayaring lahat ng ito. Pinaniwala ako ni Camilla na habang buhay na siyang mananatili dito. Mahigit 10 taon kami magkasama. Lola, huwag mo kong sisihin. Tumigil ka! Mas mahalaga ang katapatan kaysa sa pag-ibig ng isang normal. Hindi ako titigil sa paghahanap, Lola. Ibabalik ko rito ang asawa ko. Hindi ang asawa mo ang kailangan ng ating angkan. Ha? Si Lily, ibalik mo siya rito. Hanapin niyo ang apo ko! Pansamantalang natahimik ang isip ni Camilla. Kailangan nilang mag-ina ang makaipon ng pera at may makain. Si Marlo naman ay magaan ang loob sa mag-ina. Tinulungan niyang mabuhay ng normal ang mga ito. Mga kabaryo, may bago tayong makakasama. Si Camilla at ang kanyang anak na si Lily. Magandang araw po sa inyong lahat. Bagay kayo, Marlo. Gwapo ka. Maganda si Camilla. Diba? Hindi ho. Sila ho ang mga bago kong kaibigan. Galing sila sa malayong baryo. Naku, pinsan. Anong kaibigan? Siguro sila ang mga mag-ina mo na matagal mo nang nililihim sa amin, no? Hindi hoy. Naku, tama yung Gado. Akala namin tuluyan ka ng tatandang binata. Aba, ang cute ng batang to, oh. May hawig din sa'yo. Camilla, maswerte ka dyan sa pinsan ko. Gwapo, mabait at galante. Mapera yan. Kuripot lang sa mga kamag-anak. Ganun ba? Ako nga pala si Angie, pinsang buo ni Marlo. Kumusta ka, Angie? Eto, 5 taon pa at mawawala na rin sa kalendaryo. Wala rin kasintahan eh. Pero ngayong may kasintahan na si Marlo, mapuputol na rin ang sumpa. May pag-asa pa namang makapag-asawa din ako. Tumigil ka nga dyan, Angie. Hayan, namula tuloy si Camilla. Mahiyain yan eh. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Marlo, pabili nga ng 2 kilong karne. Ano ho bang karne? Karne ho ba ng manok o karning baboy? Karning baboy. Marami tayong alagang manok eh. Nakakasawa na. Karning baboy naman. Mukha ho yata kasing magkakapakpak na kayo sa manok eh. Camilla, 2 kilo ng karning baboy. Oo. Kikiluhin ko lang po. Partner na partner ang datingan ah. Galing pumili ng pinsan ko. Maganda na, masipag pa. Kapag hindi ka tumigil dyan, hindi ka makakapag-ulam ng karning baboy mamaya. Ay siya nga pala, Camilla. Kung may oras ka, ipapasyal kita sa buong baryo para makilala ng lahat ng taga rito na ikaw ang kasintahan ng pinsan ko. Naku, magkaibigan lang kami ni Marlo. Baka mamaya may magalit sa akin dito. Wala naman, Camilla. Ni isa, wala akong niligawan dito sa amin. Ay, bilis makapaliwanag ah. Ano ka ba? Pero maniwala ka, Camilla. Kung hindi lang sa malaking katawan ni pinsan, baka napagkamala na siyang bakla. Walang hilig sa babae eh. Ni wala nga siyang nagugustuhang dalaga dito sa baryo. Pero maliban sa'yo. Hoy! Yung bibig mo talaga! Uy, karne kayo dyan! Karneng baboy, karneng manok, sariwa! Bili na kayo dyan, bili na! Camilla, pasensya ka na ha. Sadyang mapagbiro lang talaga yung pinsan kong yan. Alam ko naman, Marlo. At saka naniniwala ako sa'yo. Isa kang mabuting tao. Camilla. Ipinamahala ni Marlo kay Camilla ang pagtitinda ng karne. Upang may pagkaabalahan nito, panandali ang nakalimutan ni Camilla ang dahilan kung bakit sila napadpad sa lugar na yon.
lalo pat naging kampante na silang mag-ina sa mga taong nakakasalamuha. Ngunit isang umaga, nagising si Kamya na wala na sa tabi ang anak. Lily! Lily! Oh, Kamya, bakit mo tinatawag si Lily? Nakita mo ba si Lily? Katabi mo lang siyang natutulog kanina. Lumabas ako dahil hinanda ko ang mga baboy na kakatayin para paninda natin mamaya. Si Lily! 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 Sandali, baka kasama ni Angie. Nandito siya kanina eh. Saan niya dinala ang anak ko? Baka kung anong mangyari sa anak ko, Marlo! Kamya, huminahon ka. Hahanapin natin si Lily, ha? Kung kasama siya ni Angie, hindi naman makalalayo sa lugar na to yun eh. Walang alam si Angie. Maaaring dalhin niya ito kung saan. Paano kung makita siya ng... Nanay! Lily! Bakit ka ba umalis nang hindi ko alam, ha? Anong nangyari? Nagising siyang hindi katabi si Lily. Nag-alala siya. Ha? Sorry, Kamya. Kung pinag-alala kita, pagdating ko kanina, gising na kasi si Lily kaya niyaya ko siyang mamasyal. Pasok sa loob. Pasok! Opo, Nanay! Pinsan, galit ba siya? Ay, hindi kasi sanay si Kamya na mahiwalay kahit saglit sa kanyang anak. Nakita mo ako kanina eh. Bakit hindi mo sinabi na ako ang kasama ni Lily? Sinabi ko naman, pero hindi rin ako sigurado na kasama mo nga ba yung bata. Naku, napakahigpit naman pala ni Kamya sa anak niya. Natutuwa lang ako sa bata, pinsan. Pasensya na. Ayos lang. Pero sa susunod, huwag mong igagala si Lily kung saan-saan. Kung ganyan ba naman ang magiging reaksyon ni Kamya, talagang hindi ko na uulitin. May dahilan kung bakit napadpad silang mag-ina sa lugar na ito. Anong dahilan? Sa daldal mong yan, hindi ako sigurado kung dapat kitang pagkatiwalaan. Pinsan naman! Basta sa susunod, huwag mong ipapasyal si Lily. Lalo pa kung hindi alam ni Kamya. Tandaan mo yan. Hindi mawala ang kaba sa dibdib ni Kamya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit gayong alam niyang ligtas silang mag-ina hanggat kasama si Marlo. Naging mas mahigpit ang pagpabantay niya sa kanyang anak. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Lalakas ang puwersa ng ating angkan. Nakahanda na ang pagsalubong ng kabilugan ng buwan, Lola Melina. Ngunit ang lahat ay nawawala ng saysay dahil may isang nilalang na siyang magwawasak sa ating angkan. Si Lily? Lola, bakit gano'n na lang ang kagustuhan niyong maibalik dito ang aking anak? Isa lamang siyang bata. Anong magagawa ng isang bata? At gano'n na lang ang takot niyo sa kanya. Kakaiba ang dugong nananalaytay sa kanyang buong katawan. Ang pinaghalong dugo ng aswang at dugo ng isang normal na tao ay isang malaking hadlang para maipagpatuloy ang nasimula ng ating angkan. Lola, hindi ako naniniwala. Wala kang alam, Gardo! Mula nang makilala mo ang babaeng yun, kinalimutan mo na ang iyong pamilya! Hindi totoo yan, Lola. Bumalik ako rito. Dito ako bumuo ng pamilya. Tumanggi kang gawin siyang alay ng angkan. Dahil mahal ko si Kamya. Siya na ang tatapos ng lahat ng ating nasimulan. Hindi gagawin niya ni Kamya, Lola. Matagal na niyang gustong umalis rito. Yun lang ang nais niya. Yun ang akala mo. Oo't walang kapangyarihan ng babaeng yun para kalabanin ang angkan ng aswang. Pero si Lily, nasa kanyang lahat ng kapangyarihan, Gardo! Lola. At bilang bagong silang na aswang na may dugong normal ng tao, ang anak mo, Gardo, ang may angking pinakamalakas na aswang sa ating angkan.
Mabuti kung ganun, Lola. Kung pipiliin niya ang pagiging aswang, pero itinakas siya ng kanyang ina, tatalikuran niya ang pagiging aswang. Hihina ang ating puwersa at siya lang ang natatanging may kakayahan upang wakasan ng ating lahi. Ha? Hindi mo sila dapat hinayaang umalis. Mga nganib ang buong angkan ng mga aswang, Gardo. Lola, bakit ngayon nyo lang ipinaliwanag sa akin ng mabuti ang lahat? Hindi ko alam. Hindi ako mapanatag hanggat hindi na ibabalik dito ang aking apo. Tayo ang magpapalaki sa kanya. Ang ating angkan ang dapat na manaig, hindi si Kamya. Sa nalaman mula sa matandang si Melina, naging pursigido sa paghahanap si Gardo sa kanyang mag-ina. Halos napuntahan na nila ang lahat ng baryo, ngunit may iilang lugar ang hindi nila maaaring pasukin, kung saan marami sa kanilang angkan ang namatay dahil sa galit ng mga naninirahan doon. Marlo, tingnan mo, oh. Aliw na aliw si Lily sa mga dinideliver na baboy. Ang puputi kasi at ang lalaki. Mula pa sa malayong lugar nga pinaggalingan ng mga baboy. Magaganda ang mga tubo. Mahal ang presyo, pero doble ang tubo kapag ipinagbili mo na sa palengke. Oo nga. Alam mo ba, sa ilang linggo lang namin dito ni Lily, malaki na ang naipon ko. Mabuti kung ganun, Kamya. Pero syempre, hati tayo sa naipon ko. Hindi. Sa inyo yun, Kamya. Pinagpaguran mo yun. Si Lily, nakakatuwa ang anak mo. Sa murang edad, tinutulungan kanya at sumusunod siya sa'yo. Mulat ang kanyang isipan sa naging buhay namin. Kasama ang angkan ng kanyang ama. Araw-araw, lihim ko siyang pinapangaralan tungkol sa kung anong mabuti at masama. Kaya naging madali na maisama ko siya para umalis sa lugar na yon. Tama ang desisyon na ginawa mo, Kamya. Kung hindi ka umalis doon, hindi ko kayo nakilala mag-ina. Ha? Marlo, Ang swerte ko. Dahil sa akin kayo napunta mag-ina. habang buhay kong tatanawing utang na loob ang ginawa mo sa amin, Marlo. Maging maayos lang ang buhay ninyo ni Lily. Kamya, masaya na ako. Marlo, Kilala na halos sa buong baryo si Kamya at ang anak nitong si Lily. Lalo na sa palengke kung saan magiliw na bumibili sa kanya ang mga namimili. Marami ang naniniwala na may espesyal na namamagitan kina Kamya at Marlo. Pinsan, ayos ba si Kamya? Ha? Anong ice? Anong klaseng tanong na naman yan, Angie? Kasi kung ayos siya, kawawa naman. Malamang kanina pa siya tunaw sa sobrang init ng pagkakatitig mo. Ang corny ng trip mo, pinsan ha. Tulungan mo na lang kaya si Kamya. Hindi na kailangan, kuya. Mukhang batak sa trabaho ang kasintahan mo eh. Tingnan mo oh, kahit marami nang namimili, ang bilis niyang kumilos. Hindi kami magkasintahan ni Kamya. At huwag mong sasabihin yan sa harap niya. Dahil nakakaya. Uy! Pero, pinsan tama ka. Mahinhin ang babaeng kung kumilos. Pero, malinis at mabilis magtrabaho. Kahanga-hangan tingnan. Sa sobrang hanga mo kay Kamya, ang dati mong trabaho, binigay mo na sa kanya. Hayan tuloy. Uy,
Kung paramihan ng mamimili, wala kang binatbat kay Kamya. Mabuti nga yan eh. Para makaipon agad ang mag-ina. Para naman matupad na kung ano man yung plano nila. May plano si Kamya? Anong ibig mo sabihin? Aalis pa sila? Wala namang permanente sa buhay ng tao, Angie. Lalo na dyan sa mag-inang yan. Pinsan, pigilan mo. Mukhang masaya naman sila dito eh. Dito sa baryo natin. Magaling na tendera ng karne si Kamya. Magtapat ka na kasi ng pag-ibig mo sa kanya. Sundan mo agad ng kasal para dito na sila tumira ni Lily. Ha? Upang maprotektahan ang kaligtasan ng mag-ina, lagi nang nakaantabay si Marlo at tumutulong sa pagtitinda. Katulad ng dati, mabenta ang mga panindang karne ni Kamya. Malapit ang mag-ina sa mga taga-baryo. Bili na po kayo ng karne, karning baboy, karning manok. Bili na po kayo, Ali. Nakoy, ang gandang bata nito, oo. Ay, sige, bibili ako. Nanay, kunti na lang pong paninda natin. Maaga po tayo makakauwi. Ang galing mo kasi mamumbinsi eh. Nanay, pwede po ba kaming mamasyal ni Ate Angie pag uwi natin mamaya? Siyempre naman. Pero papayag ako kung kasama kami ng Tito Marlo mo. Talaga po, Nanay? Yay! Opo, gusto ko po kayong kasama ni Tito Marlo sa pamamasyal. Oh, tabi na muna anak ha. Doon ka na muna sa tito mo. Aasikasuhin ko lang yung mga namimili natin para makauwi na tayo. Opo, Nanay. Halika, Lily. Dito ka lang sa tabi ko. Anong nangyayari? Bakit may nagkakagulo sa dakong yun? Lily, huwag kang bibitaw sa akin. Titingnan natin kung anong kaguluhan yun. Opo, Tito Marlo. Pinsan! Pinsan! Ano nangyari? May nag-away ba? Hindi! May nakapasok na aswang sa baryo natin! Ano? Imposible. Walang sino mang mangangahas na aswang ang babalik sa lugar na ito. Hindi! Nakilala siya ni Tandang Sola. Ayon sa napagtanungan ko, may hinahanap silang tao. Ha? Angie, ikaw na ang bahala sa paninda ni Kamya. Kailangan ko silang iuwi ngayon din. Ha? Bakit? Mag-iingat ka. At kapag may nagtanong sa'yo tungkol sa mag-ina, kahit anong mangyari, wala kang sasabihin kahit na ano. Teka! Ano nangyayari, Pinsan? Saka ako na ikikwento sa'yo. Kamya! Lily! Halika kayo rito! Uuwi tayo! Marlo, Narating na nila sa paghahanap ang lugar na ito. Kailangan nyo magtago ni Lily. Halina kayo! anak, halika. Nanay, nandito ba si Tatay? Shh! Kailangan nating magtago, anak. Tayo na! Nagmamadaling inilayo ni Marlo ang mag-ina sa palengke. Kung totoo ngang may nakapasok na aswang sa baryo, nalalagay sa panganib si Kamya at si Lily. Marlo, kailangan na naming umalis dito. Natuntunan nilang lugar na ito. Hindi pa tayo nakasisiguro na mula nga sa angka ng asawa mo ang mga aswang na nakita ni Lola Sola. Sino si Aling Sola? Nakakakilala ba siya ng aswang? Magulo ang baryong ito noon. Alam ni Aling Sola ang tunay nilang anyo kahit na anong gawin nilang pagbabalat kayo. Kung ganun, tama ang nakita niya. At sigurado ako, isa yun sa pamilya ni Gardo. Kamya, huwag ka mag-alala. Hindi ka nila matutuntun dito. Paano? Hindi ko ilalagay sa panganib ang anak ko. May naipon akong pera. Babalik na kami sa syudad. Kamya, paano kung may nagmamanman sa inyo ni Lily? Anong gagawin ko? Sumama kayo sa akin. May alam akong isang lugar kung saan hindi nila kayo makikita. Saan? Noong panahong nagkakalat pa ang mga aswang, sa kuweba ang madalas na tinatakbuhan ng mga tao para magtago. Doon, naisip dalhin ni Marlo si Kamya at si Lily. Samantala, pilit na pinasok ni Gardo ang pinakahuling baryo na hindi pa nila nagagalugad.
ayon na rin sa matandang si Melina. Lola, napasok na namin ang huling baryo. Ngunit walang sino mang nagturo sa akin ng mag-ina. Hindi ako maaaring magkamali. Nasa tabi-tabi lamang ang aking apo. Sana, kasama ko na sila ngayon dito. Naunahan nila ang pagdating mo. Agad silang nakapagtago. Binago na ng panahon ang lugar na yun. May nakaamoy na sa akin, Lola Melina. Lahat nagkagulot na takot. Walang sino mang humarap sa akin. Huwag kang kampante, Gardo. Baka nakakalimutan mo. Hindi ka matatakasan ng ganon-ganon lang ni Kamya kung hindi matalino ang taong normal. May pumuprotekta sa aking mag-ina. Kung sino man yun, matitikman niya ang galit ng isang aswang. Ilang araw na lang. Wala na tayong panahon pa. Kailangang mahanap mo si Lily. Opo, Lola. Kukunin kong mag-ina ko. Ibabalik ko sila rito. Kahit na anong mangyari. Maingat na bumalik si Gardo sa baryo. Sa tulong ng tandang Melina, madali niyang nahanap ang kanyang mag-ina. Bilang pagpapakilala ng kanilang kapangyarihan, gumawa ng bakas upang ipaalam ang kanilang pagdating. Ang lamig ng simoy ng hangin. Nilalamig ang buong katawan ko. Ha? Anong ingay yun? Parang may lumilipad na malaking pakpak sa labas ng bahay. Sinong? Ha? Nag-iingay ang mga alagang baboy at manok. Ano bang nangyayari sa labas? Nakakatakot sumilip. Ano yung lumilipad na may malalaking pakpak? Ah, Diyos ko! May mga nagdanakaw ng mga alagang baboy at manok ni Marlo. Teka, may maliit na butas dito sa bintana. Nakatapat mismo yun sa mga alagang hayop. Sisilip ako. Ah, Diyos ko! Tama ba tong nakikita ko? Isang paniki na kasing laking tao. Aswang! Kinain ng aswang ang mga alagang hayop ni Pinsan. Diyos ko! Marami sa magkaiba't ibang lugar ang biniktima ng mga alagang hayop, ang aswang. Samantalang sa madilim at masikip na kuweba, sinamahan pa rin ni Marlo, sina Kamya at Lily. Matiyak lamang naligtas ang dalawa. Nanay, Lily, anak. Anong nararamdaman mo? Bakit nangihina ka? hindi ako makahinga, nanay. Marlo! Mataas pa ang sikat ng araw. Pwede natin siyang ilabas ng kuweba para makalanghap ng hangin. Paano kung... Nandito ako, Kamya. Ako ang bahala sa inyo ni Lily. Hindi ko kayo iiwan. Kinakapos ng paghiga si Lily. Kulang ang hangin dito sa loob ng kuweba. Baka maubusan siya ng hangin sa baga. Anak, halika. Lumabas na muna tayo ng kuweba. Magiging maayos ang paghinga mo. Halika na, anak, ha? Kapit ka kay nanay, ha? Marlo, may kaluskos akong naririnig. Huwag kang mag-alala. Hindi ganyan gumawa ang kaluskos ng aswang. Kilala ko ang dumating. Pinsan! Angie! Angie, anong balita? Pwede na ba kaming bumalik ng anak ko sa bahay? Hindi kaya ni Lily ang hirap sa loob ng kuweba. Hindi. Delikado pa kayong bumalik sa bahay, Kamya. May 2 aswang ang umaaligid sa bahay ni Pinsan. Diyos ko, Inubos nila ang mga alagang hayop. Lugi ang mga nagtitinda ng karne. isa yun sa paraan ng kanilang pagpapakilala. Baka nasundan ka nila rito. Hindi ko tiyak.
Pero nag-ingat ako. Anak, papasok na tayo sa loob ng kuweba. Opo, nanay. Angie, bumalik ka sa bahay. Tingnan mo kung andun pa sila. Balitaan mo agad kami rito. Sige, pinsan. Hindi na kailangan. Nandito na kami. Cardo! Tatay. Ikaw, lalaki! Ibigay mo ngayon din sa akin ang aking mag-ina! Huwag mong pilitin si Kamya na sumama sa'yo! At sino ka para utusan ako? Isa ka lang normal na tao! Kamya, pumasok kayo ni Lily sa loob ng kuweba. Ako nang bahalang humarap sa kanya. Marlo! Bilib din ako sa'yo, lalaki Matapang ka. Kamatayan ba ang hanap mo? Sige, ibibigay ko sa'yo! Huwag, Cardo! Kung ganon, halika! Lily, anak, dito ka sa tatay. Huwag, Lily! Tatay! Ayoko bang sumama sa inyo? Sasama po ako kay nanay! Huwag mo akong galitin, Lily! Halika. Hinihintay ka na ng Lola Milina mo. Huwag kang makinig sa kanya, Lily! Anak, hindi na tayo babalik sa lugar na yon. Hindi yun ang lugar na dapat mong kalakan. Maninirahan tayo sa syudad. Mabubuhay tayo ng normal. Lily, anak, kung hindi ka sasama sa tatay, mapapahamak ang nanay mo. Lily! Kaya halika na. Walang masasaktan kung kusang sasama sa akin ang aking Lily. Kamya! Ano, Kamya? Mukhang nahuhumaling ka na sa lalaking yan. Pwes, hindi kita pipilitin. Dahil kung tutusin, hindi ikaw ang sadya ko sa pagpunta ko rito. Cardo! Si Lily lang ang kailangan ko. Halika! Sasama ako! Sasama ako, Cardo! Kamya! Patawarin mo ko, Marlo. Kailangan ako ng anak ko. Huwag, Kamya! Papatayin ka nila! Mauuna kang mamatay kapag nakialam ka, lalaki! Sige na! Sasama kami ni Lily sa'yo. Sasama kami! Anak, huwag ka matakot. Sasama sa'yo si nanay, ha? Huwag ka matakot. Kamya! Huwag mo kaming pababayaan ng anak ko, Marlo. Tulungan mo kami. Ha? Walang nagawa si Marlo kundi ang magpaubaya. Ngunit hindi niya makakalimutang huling binitawang salita sa kanya ni Kamya. Sa mga mata ni Kamya, nababasa ni Marlo ang ibig nitong ipahiwatig. Nakakatakot na talaga. Ano ba yan? Ano nangyari dito? Pinsan, ang mga alaga mong hayop. Ha? Hindi. Ilang beses na nilang ginawa to. Hindi lang sa'yo, pinsan. Maging sa mga kasamahan natin sa palengke. Wakwak ang tiyan. At naubusan ng dugo ang mga alagang hayop. Hindi na talaga sila titigil sa pamimirwisyo. Baka kung anong gawin nila kay Kamya at Lily. Baka kung... Angie, kailangan ko silang sundan. Ano? Diyos ko, Marlo. Magpapakamatay ka ba? Humingi ng tulong si Kamya. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Hindi mo sila kaano-ano. Huwag mong ibuwis ang buhay mo sa kanya. Tama nang natulungan mo sila. Mas pinili ni Kamya na sumama sa kanyang asawang aswang. Ginawa yun ni Kamya. Alang-alang kay Lily. Ililigtas mo sila? Paano? Anong laban mo sa mga aswang, ha, Marlo? Nakahanda ako sa maaaring mangyari. Hindi. Pipigilan ka namin. Kung kinakailangan, gapusin ka namin para hindi ka makaalis. Mahal ko si Kamya. At mahal ko rin si Lily. Marlo. Alam ko kung papaano labanan ng aswang. Lumaki ako na puro pakikipaghabulan at pakikipaglaban sa aswang ang ginawa ko noon. Pinsan naman. Nakalimutan mo na ba? Aswang ang pumatay sa aking mga magulang. Ay, buo na ang isip mo. Nailigtas ang mag-ina. Ano man ang mangyari, huwag mo akong susundan at huwag mo akong hanapin.
Hindi kita hanapin dahil sasama ako sa'yo. Ha? Makakatulong ako, pinsan. 2 ililigtas mo. Gusto kong tumulong. Kaya pumayag ka man o hindi, sasama ako. Hindi napigilan ni Marlo ang pinsan nitong sumama. Lakad takbo ang kanilang ginawa para puntahan ang lugar na kinaroroonan ng angkan ng mga aswang. Umaasang maliligtas ang mag-ina. Hindi mo ako matatakasan! Gardo, maawa ka. Alang-alang sa anak natin, pigilan mo si Lola Melina. Alam mo hindi ko gagawin yan, Kamya. Alam mo darating ang ganitong pagkakataon na kailangang umayo ni Lily sa aming angkan. Ako na lang, Gardo. Huwag si Lily. Kusang loob akong aayon sa inyo. Huwag lang ang anak ko. Huli na, Kamya. Noon, halos manikluhod ako sa'yo. Pero tumanggi ka. At dahil sa laki ng pag-ibig ko sa'yo, hinayaan kitang maging normal. Dumating si Lily. May murang puso. Malinis ang kaisipan. Siya ang nababagay sa ritual upang ipagpatuloy ang nasimula ng aming angkan. Nakikiusap ako, Gardo. Alang-alang kay Lily. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pagkatapos ng ritual, hindi mo na maisasama ang anak natin. Mananatili siya rito. Hindi! Pagkatapos ng ritual, ganap na siyang aswang. Hindi! Nagdiwang ang mga aswang sa pagbabalik ni Lily. Hindi pansin ang pagdating ni Kamya. Habang pinarurusahan ni Gardo ang asawa sa ginawang pagtakas nito, naghahanda naman ng mga patay na hayop ang angkan. Nandito na si Lily! Apo, Lily. Halika sa iyong Lola Melina. Lola? Masaya ang lola at nakabalik ka po. Huwag mo na kami uling iiwan. Malungkot ang lahat kapag wala ka. Nasaan pong nanay ko? Nandoon siya, kasama ng ating angkan. Nasisiyahan sila ng gusto dahil kusa siyang umuwi pabalik dito. Doon po ako sa nanay ko. Apo, ayaw mo bang makasama ang iyong lola? Gusto ko po sa nanay ko. Pero mamaya na, hayaan mo munang makiisa ang iyong ina sa iba nating kapamilya. Lola Melina, mamaya lamang lalabas na ang pulang liwanag mula sa sinag ng kabilugan ng buwan. Magsipaghanda ang lahat! Nanay! Lily! Apo, hindi ka nakikinig sa Lola Melina mo. Gusto mo ba talagang makita ang nanay mo? Gusto mo siyang puntahan? Opo. Mangyayari yan. Pero kailangan mo muna akong sundin. Ano po yun, Lola? Mamaya, magliliwanag ang paligid. Titingala ka. Titingnan mong mabuti ang kabilugan ng buwan. Hindi ka kukurap hanggang sa makaramdam ka ng matinding pagkauhaw at saka mo ito iinumin. Dugo? Kapag ininom mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang lakas. Ikaw ang siyang magiging makapangyarihang aswang sa buong angkan. Nanay! Nanay! Apo, huwag ka nang umiyak.
Dahan-dahan. Tumigil ka! Kung gusto mong makasama ang iyong ina, sundin mo ang sinasabi ko. Dahil kung hindi, hindi mo na makikita pa ang iyong ina. Magsihanda ang lahat! Sisimulan na natin ang ritual! Hinihingal sa sobrang pagod sina Marlo at Angie nang marating ang baryo ng mga aswang. Naririnig ang tambol at tunog mula sa sigawan at hiyawan ng mga aswang habang sinisimulang gawin ang ritual. Agad na hinanap ng dalawa ang kinaroroonan ng mag-ina. Marlo, nakita ko na kung saan nila dinala si Kamya. Pero hindi ko nakita si Lily. Alam ko kung nasan si Lily. Ako nang bahala sa kanya. Kumilos na tayo habang abala pa ang lahat. Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng ritual. Marlo, si Lily! Ayun! Hihintayin ko nga makalingat ng lahat. Saka ko kukunin si Lily. Napapagitnaan siya ng mga aswang, Marlo. Mapanganib ang gagawin mo. Ang isipin mo ay ang maitakas mo si Kamya. Angie, mag-iingat ka. Diyos ko, pakiramdam ko hindi ko naaabuti ng pagsikat ng araw. Angie! Pagsikat ng araw! Tama! Hihintayin natin ang pagsikat ng araw. Hindi sila makakalabas. Makakalabas pa tayo ng buhay dito. Hindi na natin hihintayin ang pagsikat ng araw. Dahil ang sisiguraduhin natin ngayon na hindi matatapos ang ritual. Pero wala pa rin tayong ligtas. Alam mo na ang gagawin mo. Oo na. Babalikan ko na si Lily. Dito tayo magkita. Pero kung may komosyong mangyari, mauna na kayo na Kamya. Hindi kita iiwan dito. Makinig ka, Angie. Kapag nalagay tayo sa alanganin, wala tayong ibang iisipin kundi kung papaano makatakas. Isipin yung sarili nyo ni Kamya. Ako bahala kay Lily. Naiintindihan mo ba? Oo, pinsan. Mag-iingat ka. Dumating na ang pinakahihintay ng buong angkan ng mga aswang. Mahaba ang paghahanda bago ang ritual. Ngunit mahalaga ang alay sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Magarang binihisan si Lily. Nakatayo na ito habang pinalilibutan ng mga aswang. Kamya, gumising ka. Idilat mo mga mata mo. Gising. Diyos ko, hinang-hina ka. Puro pasa ang katawan mo. Binugbog ka nila. Si Lily, iligtas mo siya. Si Marlo ang bahala sa kanya. Si Marlo, Oo, Kamya. Ililigtas namin kayo ni Lily. hindi ko kaya. Si Lily, alisin niyo siya dito. Kayanin mo, Kamya. Kailangan ka ng anak mo. Masakit ang buo kong katawan, Angie. Iwan niyo na ako dito. Mahalagang mabuhay si Lily. Hindi. Mahalagang mabuhay kayong dalawa. Kailangan nyo ng isa't isa. At kailangan kayo ni Marlo. Teka, dahan-dahan na sa pagtayo. Aalalayan kita. Aalis tayo sa lugar na to. Halika na. Kaya mo yan, Kamya. Kapit ka lang. Nagsisimula na ang ritual. Angie, si Lily.
Ianaaling na nilang anak ko. Ano? Ando na si Marlo, Kamya. Magtiwala ka. Makakalabas din tayo ng buhay dito. Tara na. Lalo na ang anak mo. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Sige pa, Kamya. Tari ka na, halika na. Sa bawat pilit na paghakbang ni Kamya, halos mawala ng malay sa tindi ng sakit na nararamdaman niya mula sa ginawang pambubugbog sa kanya ni Gardo. Maingat siyang inalalayan ni Angie. Unti-unting kumalat ang liwanag mula sa pagbilog ng buwan. Mula sa mga kanununuan ng angka ng mga aswang, muli nating iaalay ang ating mga sarili para sa immortal na buhay. Para sa inyo, aming mga ninuno, handog namin ang aming alay sa inyo. Ibigay niyo sa amin ang aming kahilingan, ang lakas ng kapangyarihan, upang siya'y maghari sa bawat sulok ng mundo. Muling bubuhayin ang kasaysayan at ang kapangyarihan ng angkan ng mga aswang! Immortal na buhay para sa angkan ng mga aswang! Tanggapin mo ang aming alay sa inyo! Alay namin sa inyo ng buong puso! Kapangyarihan para sa angkan ng mga aswang! Kapangyarihan! Kapangyarihan! Ihiga ang alay! Nasaan ang alay? Nasaan ang alay? Ano? Nawala ang alay! Hindi maaari ito! Hanapin ninyo! May kumuha sa ating alay! Hanapin ninyo! Hanapin ang alay! Kanya-kanyang naghanapan lahat. Ngunit saan mang sulok ay hindi nila nakita si Lily. Sa kalaliman ng gabi ay narinig ang ungol ng galit na mga aswang. Ito ay simbolo ng panghihinayang at kabiguan. At para sa mga matatandang aswang, hatid sa kanila ay paghihirap sa kamatayan. Sinong may lakas ng loob na sirain ang ating ritual? Sino? Walang kapatawarang pagpaparusa ang gigagawad natin sa sino mang bumigo sa ating ninunong aswang. Lola Melina! Ano? Si Kamya! Nawawala! Anong nawawala? Gado! Iniwan kong puno ng pasa ang buo niyang katawan. Iginapos ko siya ng mahigpit, Lola. Saka ako lumabas para dumalo sa ginaganap na ritual. Imposibleng makahulagpo siya sa gapos at makalakad. Sinamantala, habang ginagawa natin ang ritual, abala ang lahat. Pinasok tayo ng mga tao. Walang maglalakas na loob ng gawin yun sa sarili nating teritoryo. Sa ginawang panggagambala ng ritual ng pag-aalay, alam niyo ba ang kahihinatnan nito? Alam niyo ba? Lola Melina. Kailangan nating gumawa ng dahas sa mga tao. Laman at dugo. Magpakabusog tayo para mapanatiling lakas ng isang aswang. Kakain tayo! Mabubusog tayo ng tamanan. Gardo! Nabigo na naman tayo sa ritual ng pag-aalay. Hanapin mong muli ang mag-ina. Kahit sa anong paraan, dalhin mo siya sa akin! Opo, Lola Melina. Alam ko kung saan sila hahanapin. Tiyakin mo
na hindi sila makakatakas sa angkan ng mga aswang. Kakainin ko sila ng buhay. Dahil sa kaguluhan at pagwatak-watak ng mga aswang, napilitan si Angie na tuluyan ng ilayo si Kamya sa lugar na yun. Agad na nagtago pansamantala ang dalawa sa takot na may nakasunod sa kanila. Kamya, ang ginagawa mo? Dito ka lang sa loob. Baka may makasunod sa atin eh. Bakit wala pa rin sina Marlo at Lily? Angie, kinakabahan ako. Paano kung nahuli sila ng mga aswang? Ano? Diyos ko, Kamya, huwag mong sabihin yan. Kailangan kong bumalik. Wag! Kamya naman, maghintay pa tayo. Alam ko kung papaano kumilos si Kuya Marlo. Hindi siya mapapahamak. Bakit hanggang ngayon wala pa sila ng anak ko? Umalis tayo dahil nagkagulo. Narinig ko, tinatawag nila ang nawawalang alay. Ang ibig sabihin, nakuha ni Marlo ang anak ko. Oo, maaari. Kung ganon, bakit wala pa rin sila hanggang ngayon? Ewan ko, hindi ko rin alam. Ano yun? May kaluskos akong naririnig. Dito ka. Magkubli ka. Kamya, baka nasundan tayo ng aswang. Diyos ko. Angie, Kamya. Marlo? Salamat at ligtas ka, pinsan. Ay, si Lily. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Kamya. Hindi mo nailigtas ang anak ko. Iniwan ko ang anak ko sa angkan ng mga aswang. Teka, ano nangyari, pinsan? Napaligiran na ng mga aswang ang paligid. Wala na kaming mapuntahan. Nagtago kami sa madilim na bahagi ng isang malaking puno. Paglingon ko, wala na si Lily. Hindi, ang anak ko. Ano? Naiwan si Lily sa mga aswang. Paano pa natin siya maliligtas? Sa oras na ito, alam na nilang nakatakas si Kamya. Babalik ako ang anak ko. Babalik ako. Kamya! Ang anak ko. Siyang dapat ninyong iniligtas at hindi ako. Wala akong silbi sa mga aswang. Nakita niyo ang ginawa nila sa akin. Ito ginawa nila sa akin ng lalaking inibig at pinagkatiwalaan ko ng buong buo. Bata pa si Lily. Sa mura niyang edad, pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral, maging doktor. Karapatan niyang mabuhay. Marlo, saan ka pupunta? Huwag kayong lalabas. Babalikan ko si Lily. Marlo! Huwag kang umiyak, Kamya. Huwag kang mag-alala. Makakasama mong anak mo. Sasama ako. Ano ba naman? Nakatakas na tayo sa mga aswang. Babalik na naman kayo. Hindi na tayo makakaligtas. Kakainin na lang mula ulo hanggang paa. Ang anak ko, si Lily. Ay, kung babalik kayo, sasama na rin ako. Iiwan niyo ako dito. Parang ganun na rin eh. Kahit papaano, kung lalapain kayo doon, edi tatlo na tayo. Sama-sama na para masaya. Ligtas ka dito, Angie. May iwan ka. Kilala ko ng buong angkan. Alam ko ang kanilang kahinaan. Kaya kong iligaw ang kanilang atensyon. Kaya ko rin silang takasan. Si Marlo ang magliligtas kay Lily. Marlo. Sige. Pero dalawa tayong papasok sa lungga ng mga aswang. Tatlo tayong uuwi. Patay man o buhay. Pasikat na ang araw nang magsimulang maglakad sina Marlo at Kamya. Naratnan nilang tahimik ang buong paligid ng mga aswang. Naghuhudyat na nasa kaliliman ng mga ito, pananggalang sa taas ng sikat ng araw.
Wala sila. Madali nating makukuha si Lily. Hindi lahat ng aswang nasusunog at namamatay. Sa labis na sikat ng araw, maaaring nagtatago lang sila. Kamya, nakahanda akong labanan sila. Dito, eto yung bahay namin. Sana dito nila itinago ang anak ko. Ha? Nanay! Lily! Anak! Isarado niyong pito! Bis! Kado! Bilib talaga ako sa tibay ng loob niyo, no? Naisipan niyo pang bumalik? Hindi ako mabubuhay nang wala ang anak ko. Hindi kami natatakot sa inyong mga aswang! Alam ko, malamang hindi kayo nagpunta rito para lang suungin ng panganib na kalabanin ng mga aswang. Tinanggap ko na ang parusa mo. Nagmamakaawa ako. Kado, akin na yung anak ko. Isa kang dakilang ina, Kamya. Talagang gagawin mo lahat para kay Lily? Hindi marunong magmahal ang kanyang ama. Paano na lang si Lily kung pati ako mawawala sa kanya? Nanay! Anak, sinaktan ka ba nila? Anong ginawa nila sa'yo? Sabihin mo sa nanay. Hinahanap po ako ni Lola Melina. May ginawa ba siya sa'yo? Anong pinakain niya sa'yo, ha, anak? Hindi po ako nakita ni Lola Melina. Itinago po ako ni tatay. Nanay, hinintay lang po namin ni tatay na matulog po ang lahat ng angkan. Sabi ni tatay, ihahatid niya po ako sa inyo. Kato, Sige na, anak. Lumapit ka na sa nanay mo. anong ibig sabihin nito? Pinapalaya mo kami ng anak ko. Gusto ko lang patunayan, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko, na hindi pala ako likas na masama. Kato, Nakikinig pa rin ako sa iyo, Kamya. Hindi ko gustong humantong sa ganito ang lahat, Kamya. Hindi ko gustuhan na saktan ka. tinatanggap ko. Kahit patayin mo pa ako. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa loob na kabilang ka sa angka ng mga aswang. At hindi mo alam ang pakiramdam na ayaw mong gawin ang isang bagay. Ngunit kailangan. Kato, hayaan mo na kaming umalis ng anak natin. Lalayo kami. Kalilimutan ko ang lahat na nangyari. Kamya, Pero kung mamamatay ako, sana sa huling sandali, mas piliin mong gumawa ng tama. Hindi ka likas na masama, Kato. Naniniwala ako, may puwang pa rin ang kabutihan sa gadong nakilala ko. Ang gadong minahal ko ng gusto. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala at minahal kita. Pero hindi ko rin pagsisisihan na inilayo kong anak natin sa angka ng mga demonyo. Kamya. Huling hiling ko lang. Buhayin mo ang anak natin. Ihahabiling ko siya sa'yo. Basta't alagaan mo, huwag mo siyang iiwang mag-isa. Ay, bantayan siyang mabuti. Kung hindi, mananagot kayo kay Lola Melina. Kado, pakiusap. Huwag niyong gawing alay ang anak natin. Iligtas mo si Lily. Kato. Tama ka, Kamya. May puwang pa rin ng kabutihan ang gardong nakilala mo at minahal. Nauunawaan mo ko.
At sa huling sandali, mas pipiliin kong gumawa ng tama. Nung oras na kukunin ko na si Lily, bigla na lamang siya nawala. Ikaw ang kumuha sa kanya. Itinago mo ba siya? Naamoy ko. Amoy ng normal na tao. May maaga tayong mahain. Tuloy ang kasiyahan mamayang gabi. Ha? Alam na nilang nandito tayo. Kailangan nyo nang umalis bago nila maisipang pasukin ang kubong ito. Anak, halika na. Hindi ka sasama sa amin, tatay. Patawarin mo ang tatay, anak, ha? Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat. Tatay! Sa aking pagsigaw, lahat sila tatakbo papunta rito. Sabayan nyo ang takbo. Dito kayo dumaan. Mas malapit rito palabas ng baryo. Salamat, Cardo. Anak, tayo na. Ha? Anong gagawin mo? Bakit naglabas ka ng mahabang matulis na punyal? Hindi sila maniniwalang walang nagpatakas sa inyo. Kundi ko gagawin to. Cardo, anong binabalak mo? Patawarin mo ko, Kamya. Balang araw, mahahanap mo rin ang lalaking magmamahal at mag-aalaga sa inyo ng anak natin. Cardo, huwag! Cardo! Oh! Pagsigaw ko, tumakbo kayo! Lisanin nyo na ang lugar na ito! Ah! Sinaksak ni Gardo ang kanyang sarili, kapalit ng kalayaan ng kanyang mag-ina. Samantalang mabilis na tumakbo ang tatlo, palayo sa lugar na yun. Sa malahalimaw na sigawan ni Gardo, agad ngang nagsidatingan ng angkan. Dumating din ng tandang si Melina. Dadaan si Lola Melina! Para ninyo! Narinig kong nakakabulahong nasigaw ni Cardo. Anong nangyari? Lola Melina, may nakapasok na hindi kabilang sa ating angkan. Sinaksak niya si Gardo. Ha? Cardo, Apo! Lola, Kumuha kayo ng dugo. Dalhin niyo rito. Painumin ang apo ko. Bilisan ninyo! Cardo, sinong gumawa niyan sa'yo? Sabihin mo at ipaghihiganti kita! naalala niyong sinabi niyo, Apo! kapalit ng kalayaan ng mag-ina ay ang kamatayan ng sino man sa ating dalawa. Kagustuhan mong palayain sina Kamya at Lily. Lola, Hindi. Hindi totoo yan, Cardo. Katraidoran sa ating angkan ang ginawa mo. tatapusin ko na, Lola. Hayaan mo na ang aking mag-ina. Hindi! Hindi maaari! Huwag kayong matakot kay Lily. Mali ang pagkakakilala ng ating angkan sa kanya. Mali ang pagkakilala nyo sa kanya, Lola. Aakuin kong kaparusahan ng ating angkan sa ginawa mong pagpapalaya sa mag-ina mo. Mabuhay ka lamang, Apo. Isang mabuting ina si Kamya. Magiging mabuting tao ang anak namin. Lola, Cardo, Apo, mabuhay ka. Huwag mo kong iiwan, Apo. mahal ko si Kamya at si Lily. Sa ngalan ng ninunong angka ng mga aswang. Apo! Kapalit ng aking kamatayan, yung kanilang kalayaan. Gardo! Apo ko! Gardo!
Hindi matanggap ng tandang si Melina ang ginawa ng kanyang apo, ang matapang na lider ng angkan ng mga aswang, ang siyang umako ng buhay para sa kalayaan ng normal na tao. Ang kamatayan ni Gardo ang naghatid ng panlulumo at katahimikan sa buong angkan. Ang tagal ninyong wala dito sa talipapa. Alam mo ba, Kamya? Araw-araw namin naghahanap sa iyo. Gusto nila yung binibiling karning baboy at manok. Malasa daw kasi ang mga karning itinitinda mo. Ganun po ba? Salamat po. Eto na po. Balik po uli kayo, ha? Siguradong magdadagsaan na naman ang mamimili ng karne. Ngayong balik pagtitinda ka na, Kamya. Papaano naman kasi? Si Kamya lang ang magandang tindera dito sa talipapa. Maganda na. Mabait pa. Asus! Yan na! Sa wakas may magandang hanging dumaan na padaan din sa tagal ng panahon. Bili na po kayo ng karne. Bagong katay lang po. Sariwang-sariwa pa po. Bili na po kayo. Galing sa pagtitinda, nakaipon ng pera si Kamya. Mangyayari na ang plano niya para sa kanila ni Lily. Ngunit habang tumatagal, ay nalilibang siya sa pagtitinda ng karne at kampante ang kanyang loob sa lugar na ito. Nangyari na ang kasiyahan at katahimikan ng buhay na hinahangad niya para sa kanyang mag-ina. Lily, bilisan mo na anak. Ihatid na kita sa eskwelahan nyo. 2 ilog pang tatawirin natin. Baka malate ka sa klase. Lily, anak, naririnig mo pa ako? Ay nako, huwag mong sabihing bumalik ka pa sa pagtulog. Lily? Marlo? Marlo! Oh, bakit, Kamya? Kagagaling ko lang sa labas. Wala doon si Lily. Dito ko siya sa loob ng bahay iniwang kanina. Naghahanda siya para sa pagpasok sa eskwela. Wala siya sa kwarto at sa kusina. Baka hindi mo lang napansin. Pagpasok mo, siya naman ang paglabas. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Lily! 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 Sandali lang. Pupuntahan ko lang si Angie. Baka andun naman ang batang yun. Marlo, nagpapaalam siya kapag umaalis siya. Ha? Lily! Kamya! Nagbalik ba sila, Marlo? Kinuha ba nila ang anak ko? Lily! 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 Nanay? Ay, Diyos kong bata ka. Saan ka galing? Sa likod lang po ng bahay. Likod bahay? Kanina pa kami tumatawag sa'yo. Wala kang narinig? Naririnig po. Eh bakit hindi ka sumasagot? Bakit hindi ka lumapit? Anak, naririnig mo ba ako? Tinatanong kita. Sorry po, Nanay. Nag-aalala lang si nanay, anak. Huwag mong kalilimutan ng mga mahalagang piling ko sa'yo. Para yun sa kabutihan mo. Opo. Sige na, kunin mo na yung mga gamit mo sa eskwela. Aalis na tayo. Opo, Nanay. Nakakahawa ang sobrang pag-aalala. Tingnan mo bata oh, nag-aalala na rin. Tahimik na ang buhay namin. Hindi ba, Marlo? Hindi ba't tinapos na ni Gardo ang ugnayan ninyong mag-ina sa ang kanila? Oo, pero Paano mo makakalimutan na nangyari kung patuloy mo pa rin yung inaalala? Marlo, May sasabihin ka. hindi. Wala. Tama ka. Dapat nakalimutan ng mga nangyari. Ang buti pa, ihahatid ko na kayo. May pupunta dito magkakatay ng baboy, diba? Pwede naman silang magtrabaho kahit wala ako. Mas mahalaga, natiwasay ang isip mo at makita kong ligtas kayong makarating dun sa eskwelahan ni Lily. Sige.
Formal nang nag-aral si Lily. Kahit malayo, ay matyaga siyang inihahatid sundo ng kanyang nanay at Tito Marlo. Sa madalas na pagkawala ni Lily, may kakaiba nang napapansin si Kamya. Kamya. Ha? Shh! Huwag ka maingay. Marlo, Sumunod ka sa akin. teka, saan tayo pupunta? Si Lily. Wala siya sa tabi ko. Huwag kang gagawa ng ingay. May ipakikita ko sa'yo. Walang ingay siyang lumalabas kanina dito sa pintuan. Anong ginagawa niya sa labas ng ganitong oras? Lily? Huwag na po kayong pumunta dito. Ayoko pang maggalit ang nanay ko. Bakit po ayaw niyo sabihin ko sa nanay ko? Bawal po ang magsinungaling. Ayoko pang magsinungaling kay nanay. Isang malaking itim na aso? Isang aswang na nagkakatuwang malaking asong kausap ni Lily. Sinong aswang na yan? Marlo, binalikan nila ang anak ko. Kaya pala kakaibang kilos ni Lily nitong mga nakaraan. Madalas siyang nawawala. At ngayon, kahit sa alanganing oras, tinatalaw siya ng aswang. Kausapin mo ng masinsinang ng anak mo, Kamya. May pinaplano sila sa anak ko. Huhulihin nila ang loob. At kusa itong sasama sa kanila. Hindi ko hihintayin mangyari yon. Kamya. Bukas na bukas din. Aalis na kami dito, Marlo. Babiyahe kami patungong syudad para tuluyan na siyang tantanan ng aswang. Aswang na nagkukubli sa anyo ng isang malaking aso. Malaking palaisipan kay Kamya ang totoong pakay nito kay Lily. Isang umaga, dumating ang hindi inaasahang bisita ng mag-ina. Lola Melina? Lily! Huwag kang lumapit! Bumalik ka dito! Lily! Kamya! Anong sadya niyo sa anak ko? Lily! Dito ka kay nanay! Apo, tawag ka ng nanay mo. Lapit ka sa kanya. Nanay, galit po ba kayo kay Lola Melina? Hindi pa ba malinaw sa inyo ang nangyari kay Gardo? Bakit kayo bumalik? Anong kailangan niyo sa anak ko? Dinadalaw ko lamang ang aking apo. Tumadalaw kayo ng walang pahintulot. Tinuturuan niyo magsinungaling sa akin ang anak ko. Mahirap para sa akin ang lumantad. Kami lang yata ang nakalimot. Pero kayo ay hindi. Hanggang sa mga oras na ito, may mga taga-baryo ang nagagalit pa rin sa amin. Huwag niyong sisihin ang mga tao. Kayo ang naunang manggulo at nagdulot sa kanila ng labis na pagkatakot. Matanda na ako, Kamya. Pilang na sa daliri ang ilalagi ko sa lupa. Huwag mo na akong kamuhian. Nakikiusap ako. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa inyong mag-ina. Lalo't higit kay Gardo. Hindi ako pinapatulog ng aking konsensya. Ang pagkawala ni Gardo ay hudyat na kalimutan ng mga nangyaring tapos na. Putol na ang anumang koneksyon naming mag-ina sa inyong angkan. Huwag kayong magsisimula, Lola Melina. Labis akong nangungulila sa aking apo. Pagkawangis ng mukha si Lily at ang kanyang ama. Alam kong hindi ka sang-ayon sa paglapit ko sa anak mo, Kamya. Nagawa kong pakiusapan si Lily na ilihim sa iyo dahil ayokong maputol ang ugnayan ko sa inyo. Paano ko kayo mapagbibigyan sa inyong kahilingan kung sa simula pa lang tinuruan na ninyong maging isang masamang anak sa kanyang inang anak ko? Kamya, layuan niyo na ho kami. Layuan niyo ang anak ko. Pagbigyan mo na ako, Kamya. Alang-alang sa yumao kong apong si Gardo. Patahimikin niyo ng kaluluwa ng inyong apo
Huwag niyong gagamitin sa masama ninyong plano laban sa anak ko. Alang-alang sa iniingatang sumpa ng inyong angkan. Kamya, makakaalis na kayo. At huwag niyo na kaming gambalain pa ng anak ko. Kung ayaw niyong mabuhay sa galit ang anak ko sa inyong angkan. Yun ang dahilan. Kaya niyo sa gustong palakihin sa inyong lugar, hindi ba? Dahil natatakot kayo na magiging banta si Lily ng inyong angkan. Hindi na. Oo, Kamya. Hindi na mauulit pa. Nangangako ako. Hindi ko na kayo gagambalain pa. Hindi na. Mabigat sa loob ni Kamya. Nailayo ang loob ng anak sa pamilya ng ama nito. Ngunit ayaw niyang itama pa ang malaking bangungot na nangyari noon. Para makatiyak, naisipan ni Kamya na panahon na para lumipat na sa ibang lugar silang mag-ina. Tuloy na pala ang pag-alis ninyo. Marlo, pasensya ka na. Hindi ako mapapanatag hanggat naririto kami ng anak ko. Nauunawaan ko, Kamya. Hayaan mo, tuwing bakasyon, wala kami ibang pupuntahan kung hindi dito sa baryo nyo. Sa galing mo magtinda ng karne, pwede ka magpatayo ng bahay, bakasyunan, dito sa lugar namin. Malayo pang mangyari yan, Marlo. Kamya, baka kung... Nanay, pwede po ba? Huwag na tayong umalis. Tag-usap na tayo, Lily, kung bakit kinakailangan nating umalis dito. Nandiyan na po si Tito Marlo eh. Di ba, Nanay? Siya po ang magbabantay at mag-aalaga sa atin. Nakakahiya sa Tito Marlo mo. Hindi, Kamya. Kahit habang buhay na kayong tumira dito. Marlo. Ang buhay talaga kung kailan nasanay ka na. Kung kailan masaya ka na at kontento na sa buhay. Saka naman babawiin sa'yo. Saka naman mawawala. Paano si Tito Marlo kapag umalis tayo? Sino mag-aalaga sa atin, Nanay? Sino kasama ni Tito Marlo sa pagtitinda ng karne? Teka nga, nag-usap ba kayong dalawa? Para kasing pinagkakaisahan niyo ako eh. Aba, hindi! Gusto ko na po dito, Nanay. Masaya po ako dito. Ayoko po maghiwalay kay ni Tito Marlo. Marlo, kung sakaling manatili kami dito ni Lily, Kamya? hindi ka ba magsasawang protektahan kami mag-ina? Hindi ka ba magbabago? Hindi, Kamya. Hinding-hindi. Ibig sabihin, hindi na kami aalis, Tito Marlo? Dito na kami titira? Magkakasama na tayo forever? At magpapakasal ng nanay ko at ang Tito Marlo. Tatawagin kong Tatay Marlo. At pagkatapos, magkakaroon na ako ng baby sister and baby brother. Ano? Pakiusap, huwag kang matakot sa amin. Hindi kami